morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam. Actually, good afternoon na. This is Jam Daffy Lutino Channel niyo pong lingkod sa today. Is July 28, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa Ayala Malls, Manila Bay, landmark dyan sa Ayala Malls, Tambo Parañaque at dadalhin po natin yan Makapagal Boulevard at Tambo Parañaque. Dadalhin po natin sa may TDG Crew Management Incorporated dyan sa President Diosdado Makapagal Boulevard, Barangay 76 Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Anti-political dynasty bill, amendment para sa mga child abuse, sexual abuse, online abuse. Yan yung mga nakalista yun. Wala tayong nakalista na LEDAC priority bill. Wala mo siya na partner. So we'll see. Alam mo naman na din pala kawasan sa mga partner. Yung pagtanggal pa ng income tax for our kababayan. Wala tayong gawin. Siguradong mamamatay tayo sa boto kung hindi tayo kikilos. Depende sila ng sa inyo. Hindi na bayaran. Wala ko narinig na mapapakinabangan namin mga middle income team. So, anyway, Master, report mo na tayo na sa ating mga radyo patrol, partner. NBI Director Melvin Matibag planong magsampa ng kaso laban sa isang istasyon dahil sa pagpapakalat ng umano'y fake news. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid na Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon. Magandang hapon. Pinag-aaralan ni National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, ang pagsampa ng kaso laban sa isang estasyon na apply ng pagpapakalat umano nito ng peking balita. Pero kailangan natin tignan ano ba yung detalye. Kasi pag sinabi natin unfair ang grading, maraming posibleng pangyayari. Pwedeng halimbawa, isang paninimbang o yung pag-evaluate ay sa isang estudyante ay hindi yon ang kaparehong ginamit na standard. So pagka ganun, mayroong discrimination, mayroong possible na may bias. Pero kasi dito, Eman, kailangan natin ng detalye para masabi mo, or para masabi ko, kasi ang tanong mo, within the academic freedom ba? Kasi pag sinabi mong academic freedom,
lang sa ating konstitusyon. Ang hindi lamang ibig sabihin yan yung kung ano ang ituturo, paano ituturo, kung sino ang magtuturo at sino ang tuturuan. Yun yung mga general classes ng within. Kumbaga, doon sa apat na yon, kagaya yan, yung paraan ng pag-grade. Kasama doon sa academic freedom, pero syempre, ang inherent limitation nun, ibig sabihin, oo, nakalagay sa discretion ng guro, nakalagay sa discretion ng paaralan, paano ba i-gradean yung mga estudyante? Halimbawa, pero pamilyar ka naman siguro, Eman, dahil estudyante kayo, yung mga rubrics, hindi ba minsan, 35% long test, another 30% sa mga quizzes, recitation, another 20% sa kung ano pa man yung special project, final exam, diba? So, dyan,